Magtatanim na tayo ng atsal mga ka-agri, siling atsal. Ang variety, Sultan F1. Ayun o. Ito yung punla ko mga ka-agri na ipinunla ko nung nakaraan. Malalaki na siya. Ito nga o. Sa totoo nga, namumulaklak na. Pero okay lang, may discard tayo dyan kung paano yung gagawin natin dyan. Ayun o, may bulaklak na siya. Talagang matanda na. Shoutout Along Almasan dyan sa may Nueva Vizcaya, pasensya na, hindi ako nakakapag-update, gawa nga ng sobrang busy. Pero ito na yung pagtatanim ko. Na-i-update ko naman pa rin yung pagtatanim. Ito yung punla ko. Hindi siya naka-seedling tray mga ka-agri. Yan, kasi nga yung tataniman natin hindi siya naka-plastic mulch. Papakita ko sa inyo mamaya. Bubunot muna ako ng punla, tapos mamaya papakita ko kung paano ko to itanim. Ayan. Okay lang naman mga ka-agri na matanda na yung sili. Okay lang yan sa mga sili, sa talong, yan. Okay lang yan mga yan, kahit matanda na, pwede, maganda yung itanim. Sili, talong. Yan, ganyan lang siya. Tignan yung ugat oh. Ang gaganda mga ka-agri oh. Ganyan. Traditional to mga ka-agri, hindi to naka-seedling tray. Pagkatag-araw mga ka-agri, hindi ako sumusugal sa seedling tray tapos sa plastic mulch kasi mahirap din sugalan ng presyo mga ka-agri kapag tag-araw. Kasi mababa ang presyo ng gulay kapag tag-araw. Kaya kailangan sa lang tayo, mababang maintenance, kumbaga mababang gastos lang muna tayo. Hindi natin pwedeng sugalan ng talagang bigyan ng bigyan mga ka-agri. Halimbawa naka drip tape tayo, plastic mulch. Ayan. Pwede naman mga ka-agri kapag ano tawag dito, talagang meron kayong budget. Sa akin kasi mga ka-agri, wala akong budget kaya ganyan. Ang sa akin, pagkatagaraw, hindi talaga ako sumusugal sa sobrang sa sobrang gastos, yung maraming gastos. Tinitipid ko pagka tagaraw. Tagaraw naman mga ka-agri. Ito yung nabunot ko na kanina oh. Ang gaganda ng ugat. Pag nabunot na natin, isasawsaw natin siya sa Mancozeb mga ka-agri, fungicide. Pwede sa detain, pwede rin pungguran. Pero mas maganda mga ka-agri sa akin, Mancozeb. Kahit ano, detain to mga ka-agri. Kahit detain, okay lang. Mancozeb din yun. Tapos sasamahan nyo siya mga ka-agri ng humus. Yan. Yung humus kasi pampaugat yan. Para pag tinanim natin, gaganda na yung mga ugat niya. Ilang araw lang pwede na siyang patabaan pagka ganyan. Yan. Okay na to mga ka-agri. Magtatanim na muna tayo para hindi tayo malantahan. Siguro nasa ako na to, 1,000 puno. Ito pa yung punla natin, marami pa. Ayan o, hanggang dun pa. So, okay na muna to. Tara, punta muna tayo sa tataniman natin mga ka-agri ng sili para maipakita ko rin sa inyo kung paano tayo magtanim, kung paano ko ipin-repair, at kung paano yung proseso ng pagtatanim nga. Tara mga ka-agri. So ayun na mga ka-agri, eto na oh. Pinapatubigan na natin. Ganyan lang yung diskarte natin. Hindi natin lalagyan ng plastic mulch yan. Kukuhanan lang. Patutubigan lang natin tapos kukuhanin na. Tataniman na natin ng sili. Ito, tong sili na to. Ang diskarte natin dyan mga ka-agri, kapag ka naka-traditional tayo, isang tip na dapat pong malaman pag nagtatanim ka ng kahit anong klaseng gulay. Kapag yung seedlings ninyo hindi siya naka-seedling tray, dapat dapat ang gagawin nyo dyan mga ka-agri, pupungusin nyo siya ganyan. Bakit pinupungos? Kasi nga mga ka-agri, kapag ka hindi nyo siya pinungos, maglalanta siya, mabilis siyang maglanta. Tapos may benefits pa pag pinungos ninyo, mas mabilis siyang magsanga. Tapos mas marami yung magiging sanga niya kaagad. Tapos kasi matanda na yung sili, pagka mas matanda yung sili, mas maganda siyang pungusin kasi nga mas babata ulit siya. Parang yung pagtanda niya parang naputol mo. Saka yung bulaklak niya, syempre magkakaroon ng bulaklak yan kaagad. Hindi siya magbubulaklak kaagad, magsasanga muna siya.
Pag pinutol mo kasi hindi siya maglalanta. Yun ang pinaka rason kung bakit pinuputol natin siya. Yun sinabi kong nahuli, benefits lang yun kung bakit nung pinutol natin. Ito kasi mga ka-agri, hindi ko na plastikan dahil nga yun nga sabi ko kanina nung nagbubunot tayo ng pudla. Sobrang mahal kasi ng mga plastic mulch. Yan, tapos itatrabahuhin pa natin na pa-plastikan. So hindi ako sumusugal sa ganun kasi pagkadating ng tag-araw, pag ganitong tag-araw, medyo yung presyo ng gulay, lalo na toong sili, medyo mababa talaga mga ka-agri. Kaya nga dapat titipirin mo rin para pag nagtanim ka kahit mababa yung presyo, kikita ka. Paano pagka mababa yung presyo tapos ginastusan mo ng plastic mulch, tapos nakadrip ka pa. So hindi ka kikita mga ka-agri. Kailangan bawasan mo yung gastos para kahit mababa yung presyo, kikita ka. At yun nga, pinutol natin. Yung pagputol mga ka-agri, pagka nakasidling tray naman kayo, pagka wala kayong plastic mulch na ganyan, okay lang naputulin nyo rin, nasa inyo yan. Kahit hindi nyo putulin, okay lang. Pag nakasidling tray, pagka pinutol nyo, okay lang din. Mas mababawasan yung pagtanda niya. Lalo na sa'yo, Sir ka-agri, anong almasal, medyo matanda na kamo yung pula mo, mas okay kung puputulin mo siya. Kahit na itanim mo na siya, halimbawa nakatanim na siyang ganyan, okay lang naman isa-isahin mo, putulin mo para mas mabilis siyang mag-recover. Kasi nga pagka matanda na, mamumulaklak ka agad yan, mas matatagalan siyang mag-recover. Ganyan. Tapos, etong ganito, na hindi nakasidling tray, kailangan mga ka-agri, huwag kayong magpa-plastic mulch. Kasi pag naka-plastic mulch kayo at hindi kayo nakasidling tray, walang mabubuhay. Lalo na tag-araw. Hindi siya mabubuhay. Maliban lang kapag kalalakihin yung butas ng plastic. Kasi pag nilakihin yung butas ng plastic, hindi malayo siya sa magiging puno. Kasi yung plastic ang susunog dito sa puno na yan. Pagka hindi nakasidling tray. Kasi hindi naman kakain agad ng mga ka-agri ng nutrients. Hindi siya mabubuhay kaagad. Matagal pa bago mag-recover pagka ganitong wala siyang kasing lupa dito. Hindi katulad sa nakasidling tray. Pag sinalpak mo siya, bukas may mga ugat na yan kaagad na maganda. Mabuhay kaagad siya, hindi siya maglalanta. Ganon mga ka-agri. Pagka nakakuha naman kayo seedling tray, okay lang kahit mag-plastic mulch. Kaya nga sa akin nga binabawasan ko yung gastos. Ayan, andun na sa dulo mga ka-agri. Ililipat ko na yung tubig tapos papakita ko naman sa inyo kung paano ko ito itanim. Ang tanim nito mabilis kasi itanim yung ganito. Sabi ko nga, binabawasan ko yung gastos. Siyempre pagka ganyan, pagka hindi ko sinundan yung tubig, matagal magtanim lalo na pag nakakuan pa. Pagka ano tawag dito, yung naka-seedling tray. Kasi bibili mo pa rin yung seedling tray, bibili ka pa ng organic. Yung magastos na yun, kaya ganito yung ginagawa ko. Ganito ang pamamaraan ko mga ka-agri kapag katagaraw. Yan. Lilipat na natin siya. Ayun, andun na sa dulo. Nakikita nyo naman siguro mga ka-agri. Nasa dulo na siya. Lilipat natin dito sa kabila. Ito, itong kabila na to. Sa totoo lang, madali lang naman talaga sa farming mga ka-agri. Pagka dapat matuto kang ano tawag dito, magtanong-tanong. Ako nagtatanong-tanong lang din ako dati mga ka-agri. Tapos sinamahan ko ng experience, yung experience ko, may natututunan ako sa experience ko mga ka-agri. Dapat lang matuto ka mga ka-agri kapag ka sa farming. Madali lang sa farming. Kaya lang, yung minsan, yung paggagayak ng lupa, pag may pera ka naman, mga ka-agri, okay lang naman. Kasi yung paggagayak ng mga tataniman, kayang-kaya mo ng iupa kung may pera ka. Pero kung wala, katulad ko, wala. Medyo matagal, mga ka-agri. Etong talbos na to, kung hindi nyo siya na-sprayhan, bago nyo siya isawsaw, pwede nyo pa siyang ilagay sa tinola. Kaya lang wala kaming manok mga ka-agri, kaya itatapon ko na lang. Pero pwede siyang talbusin pa, pwede siyang gulayin. Yan.
Yan, alisin nyo lahat yung talbos. Para maiwasan niya yung paglalanta. Para hindi siya maglanta. Kasi sa talbos, hanggang inaabot kasi ng tubig yung talbos, kaya siya naglalanta. Binibigyan niya talaga ng tubig. Pagka hindi nakakain ng tubig, pagka hindi nakainom siya ng tubig, dahil nga bagong transplant, bagong lipat tanim lang siya, magkukan talaga siya, maglalanta. Ginagawa ko to mga ka-agri, yung ganitong sistema, yung traditional na pagpupunla, kapag hindi lang ako nagpa-plastic mulch. Pero pag nagpa-plastic mulch, obligado, hindi ka po pwedeng hindi mag-seedling tray. Kailangan naka-seedling tray kapag naka-plastic mulch ka, kasi yun nga, maglalanta. Yan. Saka pag ganitong proseso mga ka-agri, sobrang bilis lang, kahit mag-isa lang talaga, kayang-kaya na. Para mabilis. Tagal eh. Yan. Kapag meron pa rito na may talbos, alisin ko na lang yung mga maliliit. Tara mga ka-agri, tanim na. Papakita ko sa inyo kung paano tayo magtanim. Yan. Ganun lang mga ka-agri, para lang ako nagtatanim ng palay. Okay lang kahit medyo nakahilig-hilig siyang ganyan. Pagka nag-sway yan, diretsong tatayong ganun. Basta nag-sway na yan. Hindi niya susundan yung hilig na pag ganun. Kahit medyo may ganyan, meron nakaganon. Wag lang nakadapa na nakaganyan. Wag lang siya nakaganyan. Basta kahit nakaganyan siya, kahit medyo nakaganyan, okay lang. Pag nagsanga siya, diretso yan, diretso rin na ganyan. Huwag lang yung nakahigang-higa. So ayun mga ka-agri, sana natandaan nyo yung mga proseso kung paano magtanim ng sili kapag traditional na ganito, yung hindi ka natawag dito, hindi ka nagsisidling tray. Unang-unang may benepisyo siya. Matipid, mabilis magtanim, mabilis maggayak, tipid sa oras. Ayan, mabilis talaga magtanim. Tingnan nyo naman, nataniman ko kaagad. Pero kapag hindi nakasidling tray siya, tutusok-tusukin pa natin siyang ganyan. Meron tayong kahoy na pantusok na ganyan. Tapos susundan pa natin ng ganyan, ilalagay natin isa-isa seedlings, tapos daladala mo pa yung isang buong seedling tray. Na ganyan, isang buong seedling tray, dala-dala mo, nakakangawit. Tapos susundan mo pa ulit ng dilig, ganyan, didiligan mo pa. So matrabaho. Pagka ganitong maraming trabaho, kailangan wais ka rin, marunong ka sa kung diskarte mo, kung paano mo siya mapapadali. So ayun mga ka-agri, maraming salamat. Hanggang dito lang muna.